The word of his soul. Ano po ba kahalaga? Ito pong kaluluwa po natin. Napakahalaga. Sapagkat yung ating buhay ay lilipas, maglalaho, pero yung ating kaluluwa ay mayroong pang landas na tatahakin at mayroong pa pong lugar na pupuntahan. Kaya lagi po natin pinaghahandaan po yung bagay niyan. At dapat din po natin malaman na we need to prepare our soul para na sa ganon, mapaganda po natin kung saan yung magiging destination po nito. Okay? The important part of us all is unseen. Yung hindi nakikita. At alam niyo po ba kung ano po yun? Yung ating kaluluwa, our soul. Yan po yung pinakamahalaga po sa buhay po ng isang tao. Hindi mahalaga kung anong itsura ng mukha mo. Di mahalaga kung maputi ka, maitim ka, mahaba buhok mo, lagas ng buhok mo, wala kang ibig, may ibig ka. Di mahalaga po yan. Ang mahalaga po sa atin ngayon is the things that unseen, which is part of us is our soul. Amen. Yung bahagi po ng buhay po natin, yung ating kaluluwa. Most of our attention is given to our bodies. Kadalasan po, nakapokus po tayo sa katawan po natin, sa pagpapaganda. Di ba? Kasi gusto mo, nakikipaganda sa harapan ng tao. Yun po kadalasan, na kahit nga sabihin po natin ngayon, even yung siyensa po ngayon, yung science, na tumutuklas po sila ng mga iba't ibang mga pagpaganda para lamang gumanda ang tao. Alam niyo, nung araw nga po, mayroon po akong kaklase ng elementary, talaga masabi po natin na pinagkaitan. Pinagkaitan, no? Hindi naman, sa atin lang, sa salita lang natin, pero sa Lord, hindi walang pinagkaitan eh. Sa atin lang, di ba? Kasi masyado tayo judgmental eh, di ba? Pag nakita natin iba yung itsura, di ba? Parang sinabi na natin na kawawang nila lang. Gano'n agad na tawag natin. Pero tayo mga kaklaseng gano'n, na tayo, no? Yung talaga mga parang kinapos ng ganda, yung mga gano'n, no? Tapos, parang nagulat po ako nung minsan, na nakita ko po siya. Binating niya ako, hindi ko kasi siya nakilala eh. Kasi talagang makita natin na ugly duckling siya ng araw eh. Tapos bigla naging beautiful swan. Naging parang princess swan siya na ganda-ganda niya talaga. Tapos pinati niya ako, sabi niya gano'n, hey, sabi niya, kasi, sabi ko, sino nga? Ako yung lagi, yung kaklase mo ng grade 2. Oh, natandaan mo ba? Sabi ko sa kanya, pero, ay, ikaw ba yun? Sabi ko sa kanya, ikaw ba yun? Hindi ko lang masabi sa kanya, ano nangyari sa'yo? Ba't kumanta ka? Mauupit siya, siyempre. Ikaw pala, wala mong pagbabago, ha? Yung gano'n sa kanya. Pero ang totoo nun, ang laki ng pinagbago niya, kasi kumanta siya, pumuti siya, tumapos yung ilok niya, tapos yung mata niya, nagkaroon ng talungka, tapos yung labi niya, naging talagang isang lips. Ganda mo ngayon, hindi ko na sa sarili ko lang, ganda mo ngayon, ha? Kasi, kung mapapansin mo natin, ang dami na po mga technology na ginagawa ang tao, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, baka mamaya, pag nakita mo yung past picture niya, makita mo may throwback niya. Magulat ka, ikaw yun? Baka magulat ka sa kanya, ikaw ba talaga yun? Di ba, magugulat ka ba? Mukha ka naman to, yan o, dati, mukha ka naman. Mukha tumaga. Di ba, ang ganun yung mga natin, yung mga expression natin, di ba? Pag nakakakita ka ng laki ng mga pinagbabago niya, di ba? So kaya nga tayo kung minsan nagto-throwback eh. Yung iba naman nagto-throwback kasi nung araw maganda sila, pogi sila, tapos ngayon, ano nangyari sa'yo? Mukhang bigogbog na Piolo Pascual ka na ngayon. Minsan ganun po yung mga natin, pag nakikita po natin. Pero alam niyo po, kasi kadalasan po kasi, we are focused on our bodies. Doon tayo nakatingin lagi. Doon tayo nakatukot palagi. We spend money on our personal appearance para na kumanta po tayo. We buy clothes, we use hair color and conditioner. Diba? May pa-conditioner tayo, no? Kulot naman ang buko. Ganun ba? Nagpakalan ko conditioner, magsasayang ka lang ng pera eh. Tigisin mo na kung anong binigay sa ng Lord. Maging maganda ka doon, di ba? Okay, ganyan po tayo. Some are spend hours making their earthly things in life. Minsan doon tayo nag-uubos eh. We spend our life, we spend our time into those earthly things of life. Diba? Doon lamang po tayo kumisa nakafocus. Too much time is spent glorifying the temporary houses in which we live. Minsan, dito nga lang po tayo. And as we know,
Di ba? Ito pong katawan po natin is only a temporary house for us. Pansamantala lamang po natin tirahan to. At sino mo ba yung nakatira po dito? Yun po yung dapat na pahalagaan po natin, which is our soul. Amen. This is only a place that given to us by God for the soul that given to us. Di ba? Yun yung, kumbaga parang, yung binigay sa ating kaluluwa, nilagyan lang ng Lord yan, ng laman. Para na sa ganon, tayo po ay makalakad sa mundong ito, which is, sabihin po natin that everything on here is temporary. Kaya hindi po ito dapat natin talagang pagpupusan eh. Kaya nga makikita po natin ngayon, marami po yung nakakalimot po talaga sa Panginoon sapagkat nakatuon lamang po sila into a temporary houses of them na kung saan yun yung kanilang pinapaganda lamang sa buhay po nila. Kaya makita po natin yan. Sabi nga po sa atin, Philippians chapter 3 verse 20, sa kabilang dako, langit at tunay nating bayan, mula roo'y hinihintay natin may pananabing ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Ang sabi po dito, naghihintay tayo ng may pananabing. Kaya hindi nasasabik yung karamihan po sa atin dito sa mundong ito. It is because they didn't know that this place is a temporary place. Amen. Akala natin, ito na yung buhay natin eh. Actually, practice lang to. Pakisabi mo sa katabi mo, practice lang ang buhay dito. Practice lang ang buhay dito. At hindi po ito yung talagang totoong buhay. That's why God is ang Diyos po natin ay talagang gusto niya na maagaw niya yung atensyon ng bawat isa po sa atin. Because why? Kasi gusto ng Lord na ito, upon our calling, is to convert us into the Spirit of Him. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ito po yung dapat na matutunan po natin as a Christian. Dapat mo malaman na kailangan matutunan mo na ikaw ay mamuhay sa Espiritu. Amen. Marami pong tao nagkakaka sila, pamumuhay sa Espiritu. Ano yung pamumuhay sa Espiritu nito? Kailangan ko ba maging Espiritista para mamuhay ako sa Espiritu? Hindi po yun ang ibig sabihin po dito. We need to be born again. Kailangan natin na mabuhay po tayo sa Espiritu ng ating Panginoong Kristo at kailangan natin we learn to walk in His Spirit. We learn to live in Him. Kailangan po na maipabuhay po natin yung Espiritu ng ating Panginoong Kristo para na sa ganun po, ma-convert po tayo into the Spirit of God. Kaya kung mapapansin po natin, marami po sa atin, every Christians around the world, mapapansin po natin na hindi po sila talagang nagpapahalaga sa mga bagay sa Espiritu. That's why hindi mahalaga sa kanilang pag-church, hindi mahalaga sa kanilang pag-pray, hindi mahalaga sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi mahalaga sa kanilang pag-awit sa Panginoon. Kasi they don't believe na ang buhay ay dito lamang sa mundong ito. Yun po yung paniniwala nila, naku, kailangan ko yumaman, kailangan ko maging tanyag, kailangan ko na ma-achieve lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Para na sa ganon, they believe on us. Para na sa ganon, hangaan nila ako. Sumikat ako sa kanilang paningin at maging magandang halimbawa ako sa kanila. Pero mali. Hindi po yun ang talagang kailangan po natin talaga. Amen. Dahil lahat ng bagay are pass away. Amen. Lahat po yan. Kaya nga, the word pass away, kaya maraming Kristiyano pass away. Amen? Kaya kung mapapansin po natin, lahat ng bagay maglalaho. Kaya nga po, marami pong mga tao, ang pinagpapapusan lamang po nila, yung mga bagay na papanaw, yung mga bagay na lilipas. Kaya marami pong tao pass away. Amen? Amen. Kaya nga kung mapapansin po natin, bakit nagiging pass away po ang mga tao? Dahil hindi nila alam yung kahalagahang totoo. The real things in life. Which is our living, our life in the Spirit. Yun po yung kailangan po natin. Jesus called attention to the soul. At gusto po ng Lord na ito mabuhay yung iyong kaluluwa. Amen. Which is, yung, alam niyo po ba, yung kaluluwa po ng karamihan po ng mga tao po ngayon, masabi po natin, they are frozen. Magay parang they are freeze. Walang buhay. Nakatenga naman po yan sa katawan mo. Halos naghihingalo na po siya. Now, how long has it been since you consider the value of your soul? Kung papansin po natin, kailan pa po ba yung pinapahalagaan mo talaga yung iyong kaluluwa? O napahalagahan na po ba? Kung mapapansin po natin, tayo po ba yung nagpapahalaga na po ba talaga sa ating mga kaluluwa? As a Christians to God,
As a Christian to Christ Jesus, pinapahalagahan mo na ba yung kaluluwa mo? Amen. Okay, malaman po natin yan kung ikaw talaga nagpapahalaga ka na sa Panginoon. How much do you care about the souls of others? Sa ganun na rin po, tanongin na rin po natin yung sarili natin, ikaw naman, gaano ka magpahalaga sa kaluluwa rin ng iba? At yun po yung isang bagay, alam mo, hindi po kasi tayo makakapagpahalaga sa kaluluwa ng iba kung yung sariling kaluluwa mo hindi mo pinapahalagahan. Amen. Kaya nga hindi natin makita yung kahalagahan ng kaluluwa ng iba. Kaya nga, many Christians today doesn't want them to invite their friends, invite their relatives to go with Him, to go with church, di ba? To go to Christ Jesus. Kaya hindi po nila ginagawa yun because they don't have any idea how important soul for them. Amen. How important their own soul for them. Hindi po nila makita po yung bagay na yun. At hindi nila alam na mahalaga pala ito. Kaya nga kung mapapansin po natin, di ba? What is the priority of every man today? Their business, their job, their study, their career, their dreams. Yan po yung mahalaga po sa kanila. Their family. Yun po yung mahalaga po sa kanila. And they forget the things that is very important, which is the things, the part of our body, which is unseen. Our soul. Yun po yung mahalaga po sa buhay po ng tao na kailangan po natin pag-ukulan po ng pansin sa buhay po natin na para sa ganon, pagdating ng araw, makikita po natin how wonderful that your soul is healthy. Makita natin na, wow, pagkalap ko sa Panginoon, wow, nasasabihin niya sa akin, okay, pasok. Dito ka talaga. Kasi iningatan mo yung kaluluwa mo. Alam niyo, yun po yung maganda po nun eh. Makita po natin na talagang napakahalaga po ng bawat kaluluwa po. Amen. Kaya, as I tell you, gusto ko po na malaman po ninyo, gusto ko po sabihin po sa inyo, na every Christian believe how important soul for them. Amen. Dapat na malaman po natin yan. Kaya nga, wala pong Kristiyano na hindi nag-aakay ng kaluluwa eh. Amen. Walang Kristiyano na hindi nagpapanumbalik ng isang tao makasalanan papunta sa ating Panginoon. Amen. Kaya tatandaan yan, kapag ikaw wala kang desire na makapag-akay ng isang kapwa mo na makasalanan para dalhin sa Panginoon, ay dahil hindi mo alam ang halaga ng kaluluwa. Amen. 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 Sabi mo na rin, pakitanong mo na rin yung katabi mo, sabihin mo, alam mo ba na mahalaga ang kaluluwa? Alam mo ba na mahalaga ang kaluluwa? Yan. Kailangan malaman po natin yan. Okay, tingnan po natin dito. Christ is proof of the word of the soul. Mismo si Jesus po mismo nagpapatunay po dito na mahalaga po talaga ang kaluluwa. Kaya nga sabi po ng Panginoon po sa atin ay talagang napakahalagang pagpahalagahan po natin ang ating mga kaluluwa. Nandiyan pa po ba tayo? Okay. Tingnan po natin kung gaano po pinatunayan po ng Panginoon ito. As He questioned to us, ano sabi niya? Rise as a question. Nagtanong po si Jesus sa atin po. Ang Diyos nagtanong sa atin, what shall it profit a man? Ano mapapala ng isang tao? Kasi, kumbaga parang yung mga bagay na pinapahalagahan natin, sinasabi sa inyo ng Lord, sige, ano mapapala mo dyan sa pera mo? Ano mapapala mo dyan sa kayamanan mo? Ano mapapalagan mo dyan sa iyong mansyon? Ano mapapala mo dyan sa mga luxury cars mo? Sa mga alahas mo? Sa mga gold bars mo? Anong mapapala mo dyan? Yun yung tinatanong sa atin ng Lord. Kasi God knows that everything that you have in your life here ay walang saysay. Amen. Walang halaga. Kaya nga sinasabi sa atin ng Lord, what shall profit a man? Anong papapala ng isang tao? Kaya nga, kung mapapansin po natin, mga kapatid sa Panginoon, yung mga bagay na pinapahalagahan natin, it is unvalued. Amen. Walang kahalaga. Amen. Walang saysay yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Amen. This is all temporary. Amen. And you must put it into your mind na lahat ng bagay na meron ka ngayon, mawawala yan. Amen. At lilipas yan. At kung hindi mo alam kung ano yung bagay na mahalaga talaga sa buhay ng tao, masasayang lang yung iyong pagpapito, pagdaan sa mundong ito, na hindi mo nagawa yung bagay na dapat sana alam mong gawin at pagpahalagaan yung pag-iingat ng iyong kaluluwa. Amen. The quest for riches, property, and success is vain. Lahat po yan, masasayang lang yan. Hanap tayo ng hanap ng kayamanan.
Gusto natin marami tayong mga property. Gusto natin maraming tagumpay na dumating sa buhay natin. But all these things is vain. Amen. And lahat masasayang po yan. Amen. All this will perish in short time. Sa maikling panahon lamang yan. Alam nyo, nakakalungkot nga pong isipin kasi may mga pinsan akong pumanaw na at the young age, magkasunod pa silang namatay. At sabi ko sa Lord, medyo napanlumuan po ako nung mabalitaan ko po yun. Napabalita po sa akin yun. Sabi ko, magkasunod pa sila. Because ito pong dalawa niya ito is very close to mine. Kaya lang po, talagang wala tayong nagawa dahil may choice po talaga ang tao Kaya nga, mas mainam na tayo mismo, magkaroon po tayo ng choice to choose God in our life. Kailangan tayo po mismo piliin natin ang Diyos sa buhay po natin dahil naibigan ang buhay, di natin alam, di natin sigurado. Alam niyo, yung nangyari po sa kanila is a sudden death. Wala silang malay-malay, bukas pala patay na sila. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pahalagahan po natin yung ating mga kaluluwa dahil hindi rin natin masabi kung hanggang kailan ang buhay. Amen. Our life is too short. Amen. May kailan ang buhay po natin, spend it wisely. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung inaakala mo na mainam na magpayaman, mainam na maraming pera, mainam na maganda ang trabaho, mainam na meron ka ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, you are wrong. Amen. Maganda sana yun, meron kang mga bagay na yun, kung ang buhay mo ay pinapahalagahan mo sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang Lord naman po hindi magkukulang sa buhay po natin Pagkakita ng Lord, how you treasure your soul for Him, gusto ko malaman mo na ang Diyos, hindi ka magkukulangin sa pangangailangan mo. At yun yung prinsipyo ng Panginoon Walang napabalita sa Kanya. Ang Diyos ay tapat na tayo po ay pinaghirap. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, alam niyo, ang pagpapahalaga sa kaluluwa ay biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Pahayag chapter 21 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At wala na rin ang mga hindi nagpapahalaga sa Kanya. Kaya nga nasabi po sa atin ng Biblia, all things shall pass away. Heaven and earth shall pass away. At kasama yung mga nahuhumaling dito, mapupugnaw. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kailangan tayo po, pagdating po ng araw, yung bagong langit, bagong lupa, kailangan nandun tayo, pati tayo na kung saan we are being with Him someday. Amen. Tayo kasama ng Diyos. Yung po yung dapat na i-desire po natin. This is a real success for every one of us. Yung po yung totoong tagumpay. Yung pagdating ng araw, kasama ka ni Jesus noon sa Kanyang kaharian. Hindi po totoong tagumpay, yung po, dumami yung pera mo, dumami yung kayamanan mo dito. Siguro sabihin po natin, isang bagay lang yan ang naranasan po natin na maganda. Biyaya ng Panginoon. Pero hindi po yun yung totoo na sangkap ng buhay. Naintindihan mo natin? Amen. But I mean here, parang ikaw. Okay, mayroong isang tao, sige, okay. Let me give you an example. Iba naman natin, wala si Sebastian kasi ipagod na pa. Iba naman, iba. Tayo lang, tayo. Wala kang gagawin. Kang gagawin. Dalhin mo lang lahat ng meron kang dala ngayon. Sige, this. Ayaw, di mo. Huwag na. O sige, sister. Yan, o sige. Yan. Tingnan niyo po siya, no? Dito ka, dito sa gitna. So, titignan po natin siya. Okay, it looks good. Yeah? Meron siya, siguro kung ano yung mga laman ng bag niya, no? Kompleto siya. Pwede ba maglabas ka kung ano yung laman ng bag mo? Yan. Sige. PC. Sige. Laman yan. Wallet po. Oh, nilabas na rin, Bible niya, no? Napakita talaga na may Bible siya. That's good. Para sa soul niya. Yan. Pero yung ibang mga laman niya, tingnan natin. Ano yan? Pampaganda. Pampaganda. Yan. Ano ba? Wallet po. Wallet na may naman, lipak sa lamin. Diba? Ano ba? Ilabas pa. Pabango po. Pabango. Pinapabanguhan ang kanyang katawan para mabango. Pulbo.
Pulpo. Yeah. Okay. As we can see, tingnan niyo pa, kung makikita po natin, yung mga dala niya, it is not appropriate with his soul. Tama ba? Tama? Yung bag niya, walang kinalaman sa kanyang kaluluwa. Yung damit niya, walang kinalaman sa kaluluwa. Yung lipstick niya, walang kinalaman sa kaluluwa. Isang bagay lang ang may kinalaman sa kaluluwa niya, yung Bible niya. Amen? But, majority of things inside her bag, makikita natin na walang kinalaman sa kaluluwa. Amen. What do I mean here? Kung mapapansin po natin yan, wala yan eh. Hindi mo mapapakinabangan yung pagdating ng araw. Dahil, pag umarap ka sa Panginoon, even your body is not there. Wala na rin doon. Amen. Ang haharap lang sa Panginoon, yung iyong kaluluwa. Kaya, kung majority of things we have in our life is about the things temporary in here, I tell you, wala sa isa. Amen. Okay, salamat po, sister. Naintindihan po natin? Amen. Kung ang pag-uukulan namin natin napansin, yung mga bagay na makamundo lamang po, at kakalimutan mo yung mga bagay sa iyong kaluluwa, I tell you, it is useless. Baliwala. It is in vain. Masasayang lamang. Kaya nga, kailangan na tayo po mismo makaisip tayo kung gaano kahalaga yung ating kaluluwa sa buhay po natin. Amen. In our daily livings, mapapansin po natin kung gaano kahalaga sa iyo yung kaluluwa mo. Sa araw-araw na pamumuhay mo, mapapansin mo kung gaano mo pinapahalagahan yung kaluluwa mo. Kaya nga, remember that your Bible is always with you. Daily. Daily. Kahit saan ka mapunta, kasama mo ang Biblia mo. Pag hiningi ng pagkakataon, buklatin mo yung Bible mo, buklatin mo. Kahit na hindi hinihingi ng panahon na magbuklat ka ng Bible, magbuklat ka pa rin ng Bible because it all goes with your soul. Ang bagay na nandito ay para sa kaluluwa mo. Amen? Ay, nakita nyo nga po yung kanina sinasabi ko po sa inyo. Minsan nandito ka, pero parang wala namang pagbabago. Wala namang nagaganap na bago sa buhay mo. I think there is something wrong with your soul. Kasi dapat pag nandito ka, kumukuha tayo ng mga bagay na ikalulusog ng kaluluwa natin. Tignan mo yung katabi mo, ang lusog-lusog ng kaluluwa. Oh. Sabi ba? Parang wala lang, ano? Kaya minsan may mga ganun pong mga pangyayari sa buhay natin. Nag-church tayo, pero parang wala lang. Parang hindi ka nakaka-relate doon sa mga bagay na nangyayari. Why? Because your soul is empty. Amen. Because your soul is so thrifty. Kung mga napapansin po natin, dry na tuyot na yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, kaya hindi na makakonect, kaya parang hindi na nagkakaroon ng kagalakan sa mga bagay sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo kung galak. Kaya nga kanina, nagpa-invite ako ng Spirit of Joy. Nag-i-invite siya. Spirit of Joy. Spirit of Joy. Nandiyan yung Spirit of Joy. Ano ko no? Spirit of Joy. Paano darating sa iyo yung joy? Kung ikaw mismo pumapagka doon sa joy na yun. Di ba? So hindi papasok yung Spirit of Joy kung ikaw hindi ka magbubukas. Paano yun? Sasabayan mo ng kalungkutan. Eh di syempre, magkukulait siya. Ang mangyayari doon, yung kalungkutan mo plus the joy, eh baka mamaya matabunan pa yung joy mo. Kaya, once you invite the Spirit of Joy, make sure that you have full of joy. Amen. Kasi problemado nga ako, paano? Yun na eh. Kaya ano sabi ng Lord? The peace of the Lord surpasses all understanding that guide your heart and mind through Christ Jesus. So, ibig sabihin nito, lahat ng bagay, even in the midst of trouble, you have peace. Amen. You still know that I am God. Amen? Naiintindihan po natin, dapat alam natin, may Diyos tayo sa buhay po natin, and any moment, kahit na nasa trouble tayo, may kagalakan na pa rin. Amen. Alam niyo po ba si David? Si David kapag nakikipagdigma, may kagalakan. Patayin natin sila! Kasi David, ang ibig ko sabihin, may kagalakan siya dahil puspos siya ng Espiritu ni Yahweh. Amen. Hindi nakikipagdigma si David nung wala yung presensya ni Yahweh. And that Spirit is giving him joy. Now, listen, mga kapatid sa Panginoon, how
can you go into battle if you are being sad? Walang ka. Makikipagin mo. Wala ba ito? Saksak. Taka. Bakit ka nanalo sa battle? Kailangan nyo enjoy yun yung lahat ng gagawin mo, kailangan mayroong mga kagalakan. Kahit sa pakikipatigma, kahit sa problema, kahit na ikaw nakikipagbattle ka sa mga bagay sa buhay mo, always put the joy because that was the Spirit of God. Amen? It is the fruit of the Spirit. Kaya nga kapag mayroong kang kagalakan, for sure, magkakakumpay ka sa lahat. Amen? Sabi niya, marami po kasi sa atin hindi sila aware sa ating kaluluwa. Kaya nga sa ganun, hindi na ipaghahanda po yung ating kaluluwa. Kaya nga, sometimes we sad kapag empty tayo, kapag we are having lacking for something, for everything, for whatever we need here. Minsan, di ba, parang malungkot ka na. Ay, wala akong pera. Malungkot ako. Ha? We are being controlled by the things that we are lacking. Ano man yung bagay na kulang sa'yo? Malungkot ka, hindi maganda yung damit ko. Ako masaya. Ha? Pangit ang nilo ko, hindi ako masaya. Pangit ang cellphone ko, opo. Laging naupo ka, basag-basag na. Ha? Hindi ka masaya pagka ganun. Kaya nga alam nyo, whatever we have in here, hindi ka magiging masaya. But if you have the spirit of joy in Christ, magiging masaya ka. Amen! Amen. Kaya nga, napakahalaga po nun for us to give value to our soul. Kaya, tingnan po natin, ha? What if one could have title to the entire earth? Okay, ano mangyayari doon? It would still be of only passing value. Wala rin, dilipas lang. Di ba? Yung titulo mo, kung ano man yung natapos mo, kung ano man yung pagkakakilanlan sa'yo, kung bakit naging tanyag ka, sikat ka, yumaman ka sa mundong ito, still pass. Amen. Everything you see is temporary. Lahat na nakikita mo, tignan mo yung katabi mo ngayon, lilipas din yan. Kahit bata yan, kahit malakas yan. Lilipas ang lakas niyan, lilipas ang ganda niyan. Nung araw mo, makikita niyo, gwapo-gwapo mo eh. Pero ngayon, gwapo na lang. Diba? Yung katabi mo, kung papansin mo, nung araw yung ganda-ganda niyan eh. Ngayon, ganda na lang. Diba? O di man alam, ganda na lang eh. Eh kung may pais pa yan. Pais ganda na yan. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Nung araw mga kabataan yan, makikita mo, sobrang ganda niya. Amen? Sino dito yung mga magaganda ng bata? Sige, aminin natin. Ha? Walang sinungaling. Walang sinungaling. Yan, totoo lang. Ay, si nanay, ako, napipinto mo na talagang nung mga dalaga yan, talagang nakakabulin talaga ng mga pinana yan. Ha? Kasi ninyo, ang ganda, di ba? Ganun naman talaga lumilipas talaga. Ang ganda eh. Ibig sabihin, nagpe-page. Nanay, naku, para siguro mga country Bernardo, datingan ni nanay mo para. Dapat tayo itong mga tanda, lumilipas po talaga lahat. Di ba? Nakita niya si tatay pa, nung araw yan, parang ganyan, Padilla ang datingan yan. Kaya nga, siyempre, dahil nga lumilipas ang panahon, lumilipas na rin ang kagandahan. Even the world. Even Earth, di ba? Tapasin natin, ang ganda ng mundo ng araw eh. Alam niyo po ba, through satellite camera, nakita po nila yung magpo natin ng dati, very green, di ba? Napaka-green, nagbo-blue, ngayon nagpa-brown na. Di ba? Nakikita niyo yung pagbabago? Kaya nga lahat ng bagay is temporary. Di ba? It is the proof of God na lahat ng bagay ay lilipas. Even you can see that light, nakikita mo, ang ganda ng liwanag nila. Pakalipas ang ilang buwan, wala na, puntito na. Amen? Kahit nga yung ngipin ng tao dati, matamais. Yung ngipin, ngayon, tignan mo ngayon. Ano na? Alam mo, kalempang na ng simbahan eh. Kaya nga mapapansin natin, yun po yung proof ng Panginoon na lahat ng bagay ay lilipas maglalaho. All are paid.
Kaya nga, hindi po yun yung dapat na pahalagahan po natin sa buhay po natin. So, let us conclude that it's all vanity. Sabi niya po sa aklat po ng mga ngaral, sabi po dito, kung babasahin po natin, ano po? Tingnan nga po natin. Sabi po ng mga ngaral, aklat po ng mga ngaral, Banata 1. Ito ang pangungusap ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel, walang kapuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa na ay wala pa rin mapapala. Patuloy na pagpapalit-palit ang mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy na pagsikat at patuloy na paglubog. Pabalik-balik lang ang pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang ang araw ay paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag, walang sawa sa paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari nga yun, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari at walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao, di na naalaala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. So, ibig sabihin, walang bago lahat. Amen. Lalaho. So, sa madaling salita, even our time, sikat ka ngayon, magiging laos ka rin. Amen. Malakas ka ngayon, hihina ka rin. Diba? Amen. So makikita po natin na all goes temporarily. Kaya nga ito yung sinabi po ni Solomon, all are vanity. Lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay walang halaga. It is not a wisdom but foolishness of a man that he only valued things here. Hindi po karunungan na pahalagahan po natin ang mga bagay dito sa mundong ito. Sapagkat yung tao na binigyan ng saksakan katalinuhan ng ating Panginoon, which is Solomon, ipinurok niya na walang halaga ang lahat ng bagay. Now, kung papapansin po natin, hindi po natin masasabi na ako mas mahigit na matalino kaysa kay Solomon. Sapagkat ang karunungan po ni Solomon ay nanggaling po sa ating Panginoon. He knows everything in life. So sa madaling salita, commonly, mapapansin po natin sa buhay po ni Solomon, kung mapapansin po natin yung kanyang pangangaral, makikita po natin na hindi po talaga nakatuon sa buhay po dito. Amen. Sabi niya, kahit na magdamit ako na maganda, kahit na sabihin mo, make it to, mayroong mga mamahalin pa to yung aking kasuotan, it's all vanity. Lahat is in vain. Lahat ay masasayang. Lahat ay walang halaga. Kaya nga mapapansin po natin, lahat na meron ngayon ay walang halaga. Only one thing that you have na masasabi po natin mahalaga sa buhay mo, it is your possessions of Christ Jesus. Amen. Yung pangawakan mo si Kristo sa buhay mo, yun yung pinakmahalaga sa buhay ng tao. Amen. Okay. Wisdom calls for caring for the soul. Kailangan magkaroon po tayo ng karunungan na pahalagahan po ang ating kaluluwa sa buhay po natin. Now, kung hindi po tayo magpapahalaga niyan, I tell you, sasayang lang yung buhay mo dito na kahit na magpakahirap ka, paulit-ulit na magpapakahirap, sa wala rin mapupunta po yung bagay Amen. nito. True wisdoms are those who work their soul. Yun po yung totoong karunungan po ng tao. If someone care for his soul, you really appreciate the cross of Jesus. Amen. Kapag ang isang tao nagpapahalaga po sa kanyang kaluluwa, doon lamang niya makikita yung talagang kahalagahan ng krus ni Jesus kung ano yung bagay na ginawa niya doon. Kaya nga kapatid sa Panginoon, minsan mapapansin po natin, walang halaga sa kanila yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya marami po tao, hindi po talaga nagpapakundak sa Panginoon because they don't know how worthy the cross of Christ. Bakit? Kasi sa kanila nga mismo, hindi nila pinapahalagan yung kaluluwa nila eh. Kaya nga, patuloy nilang ginagawa lamang yung kanilang maibigan dito sa mundong ito. Gusto lamang nila magpakasaya, gusto nila uminom, gusto nila na kumain, gusto nila mag-asawa, gusto nila na magpayaman, magpatayo ng kung ano-ano dito sa mundong ito. Yun lamang po ang gusto nila. Pero, they forget their soul. Nakalimutan nila yung pagpapahalaga sa kaluluwa. Kaya, if we imagine, makita natin, we have a less time to glorify God in our life. Amen.
napakakuunti lamang ng ginagawa natin na pagpaparangal sa Panginoon. And more of our life is spent in the things that is temporary. Amen. Kailangan lang natin inuubos yung ating pong buhay. Ikalawa, the cost of the cross is inestimable. Kung mapapansin po natin, tingnan niyo po hindi po matatawaran po yung halaga ng cross ni Christ. Kaya nga, kung papansinin po natin, kung mahalaga sa iyo ang kaluluwa mo, mahalaga sa iyo si Kristo. Amen. Kaya kung mahalaga sa iyo ang kaluluwa mo, hindi ka absent sa church mo. Amen. Bakit? Kasi all things may kinalaman po sa iyong kaluluwa, hindi mo sasayangan at hindi mo babaliwalain. Amen? Amen. Your Bible can be important to you. Bakit? Kasi dapat ang Biblia ay pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao because this is the Word of God. At alam Amen. natin, the Word of God can bring us into eternal life. Amen. Ang sabi po ng mga alagad, saan po kami pupunta? Nasa iyo yung salita ng kaligtasan. Tatandaan niyo po yung conversation po nila ng mga alagad kay Jesus. Sabi po nila, sabi ni Jesus sa kanila, kayo rin po ba? Kayo rin ba iiwan niyo ako? Ang sabi po sa kanya ni Pedro, saan po kami pupunta? Nasa inyo ang salita ng kaligtasan. So meaning he knows how important Jesus to them. Amen. Kaya nga, dapat tayo din po mismo, malaman po natin, mahalaga po ang salita ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo dapat lumiliban sa mga pagtitipon dahil gusto ng Diyos na ang buhay po natin ay talagang mailagay niya sa Kanya pagdating ng araw. Amen. It is excellence to be measured because of our soul. Kailangan po tayo po mismo, yung pagkatao mo dapat masukat sa pamamagitan ng kaluluwa mo, hindi dahil sa mga achievements mo. Amen. Hindi masukat yung pagkatao mo dahil sa yaman mo, dahil sa ganda mo, dahil sa kakisigan mo, dahil sa lakas mo, dahil sa kasikatan mo. Kundi dapat na makilatis ka, makilala ka dahil sa pagpapahalaga mo sa iyong kaluluwa. Yun po yung gusto makita sa atin ng Lord. Yung how important your soul for Him. Yung bang iniingatan mo to, yung may takot ka na mawala ito, katulad ng takot mo kung mawalan ka ng cellphone. Maraming tao, kapag nawawalan ng cellphone, they are desperately. Hindi nyo napapansin? Pag wala na sila ng cellphone, parang hindi na sila mabubuhay sa mundo. Naku, paano yan yung mga kachat ko? Naku, paano yan yung appointment ko? Naku, paano yan yung mga time schedule ko? Nandun pa naman lahat. Lahat ng mga apps ko doon, lahat ng mga file ko nandun. Miserable na yung buhay mo. Pero yung maiwan mo yung kaluluwa mo, wala na. Amen. Okay lang yan. Balikan ko na lang mamaya. Pero yung cellphone mo, nandun ka na sa Makati, nandito ka sa Pangasinan. Ako yung cellphone ko, naiiwan ko sa Pangasinan. Sandali, babalik mo na ako. Babalikan mo pa sa Pangasinan yung cellphone mo. Come on, people of God. Don't you know how important your soul is? Ganun po sana tayo. Amen. Sandali, naiwanan ko yung kaluluwa ko sa bahay. Mag-church pala ako ngayon. Balikan ko muna. Pagdating mo ng church, tapos na yung service. Wala rin. Sayang. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, while you are here today, He makes sure that your soul is in you. Amen. Dapat nandyan din yung kaluluwa mo. Amen. Paano mapupunta din yung kaluluwa mo kung wala kang gana? Ibig sabihin nun, kapag halimbawa, let's say, di ba kung minsan may mga bagay tayo pinapahalagahan? Yan. Amen. Paano ba yung reaksyon mo kapag nakikita mo yung bagay na pinapahalagahan mo? Ano? Ay, hindi nyo. Hindi naman gano'n, ano? Tuwa-tuwa ako eh. Yes, nandito yung crush ko eh. Matuwa ka. Di ba? Excited ka. Wow, ay yan ay bibigay sa akin cellphone. iPhone 15. Wow, yes. Please, bigyan mo na sa akin yan. Di ba? Tuwa-tuwa ka, excited ka. iPhone 15. Yan. Pero hindi mo alam. Sasayang ka lang ng pera mo. iPhone 15, magkakano yan? 100 plus. Bukas makalama, magkano na lang yan? 20. Lumilipas, pati ang halaga. Pinapahalaga mo, samantalang yung kaluluwa mo, habang binabali mo yung iyong kaluluwa, mas lalong tumataas ang halaga. Amen. Amen. Ang ito nga, bumabagsak ang halaga eh. Pero ang iyong kaluluwa, habang pinapahalagahan mo, tumataas ang kilatis. Amen.
Amen? Amen. Kaya nga pataasin mo yung kilatis ng iyong kaluluwa. Yan dapat yung i-treasure mo sa buhay mo, yung kaluluwa mo. Kaya nga lagi po natin dapat na ipinapakain po yan. At huwag po natin hahayaang magutom po yan. It is excellent to be measured because of our soul. Kaya nga pag mahalaga sa iyo, ang iyong kaluluwa, mahalaga din sa iyo si Yesu Cristo. Amen. Kaya ang lahat ng mga bagay kay Yesu Cristo, laging merong kang part. Laging merong ka doon. Laging nandun ka. At laging hindi mo nakakalimutan yung bagay niya. Do you wonder if God loves you? Consider the cross. Kung ikaw mismo natataka ka, mamangha ka, kung gaano ka mahal ng ating Panginoon, just take a look at the cross. Tignan mo yung cross. Kaya nga sa ibabaw po ng bundok ng Golgotha, ininagay yung cross ni Cristo because tanaw doon sa templo ng Jerusalem, yung cross ni Cristo. Amen. Ano pong ibig sabihin yun? Because every Christian must embrace the cross of Jesus because this is the very important things happen. The very important events. Having one Christian. Kung meron ka mahalagang event sa buhay mo, walang iba kundi yung pangyayari sa yun yung dapat na pinapahalagahan po natin. Amen. Kaya kung mapapansin natin, di ba, nagdaang piyesta, tuwa tayo mga piyesta. Ang saya, lahat nagpuno yung plaza. Lahat ng tao sa mga talim, nandyan na yata sa plaza. Gabi-gabi na nandyan pa rin sa plaza. Alas 5 na. Pagkatapos, alam niyo, mas nauna pa kami natapos mag-pray. May liwanag na sila. Nandun pa rin sa plaza. Kami nga, wala pa liwanag. Tapos yung prayer natin, pero sila hindi pa na. Imagine that. Mga kapatid sa Panginoon, this is how we treasure the life in here. Ganun sino magpahalaga sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, take a look at this. Yung po Kristo, yung ginawa niya, halos hindi ma-celebrate ng mga tao. Alalahanin na nila, doon time na yun, doon lamang sila magiging banal and then later on banana. Kaya nga, always keep under look the cross of Christ. Lagi mong ilalagay sa iyong paningin yung cross ni Cristo. Christ endured the cross to save sinful soul. Yung makasalanan po nating kaluluwa, yung makasalanan nating buhay, yun po yung dahilan bakit po tayo napalaya po doon at naligtas. The Christ made at the cross made salvation possible. Tinubos tayo, binayaran tayo ng Panginoon sa malaking halaga. Para lang sa ganun tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at masiguro po natin ito. Mahal ka ng Panginoon. Do not down for it. Amen. Gusto ko malaman mo na sa oras na ito, mahal ka ng Panginoon. Kahit wala kang gana ngayon, mahal ka ng Panginoon. Kaya lang, ang gusto lamang ka ng Panginoon po dito, magkaroon ka ng konti mahalaga sa iyong kaluluwa para na sa ganon, makilala mo sa Yesu Cristo sa buhay mo. Isaiah wrote a moving descriptions of Christ's suffering. He was wounded for our transgression. Dahil sa ating pagsuway, nasugatan, nalatayan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. Hindi yan dahil sa maligalig po ang Panginoon eh. Di ba, kung minsan ang bata dahil sa malikot, dahil maligalig, kaya po siya nasusugatan. Ang Diyos hindi. Is a holy. Pero bakit siya nasugatan? Dahil sa iyong pagsumay. Amen. Dahil sa iyong paglaban. Dahil sa iyong pagiging contradicted sa Kanya. Dahil sa iyong mga ginagawa na alinsunod sa Kanya mga ipinag-uutos. He was bruised for our iniquities. Dahil po sa ating kasamaan. Amen. Kung mapapansin po natin, if you value your soul, hindi po tayo po mismo iiwas po tayo sa pagsuway at doon sa ating mga kasamaan. Amen. Kaya kung mapapansin po natin alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon, yung hindi mo lamang tinatapunan ng pansin ang Panginoon sa buhay mo, isang malaking kasamaan na ng isang tao. Amen. Sapagkat ang Diyos, nandun siya sa kanyang kaharian, pero tinapunan kanya ng pansin para lamang iligtas. At ikaw naman, tayo naman na naliligtas niya, kahit man lang sulyap ng pasasalamat, hindi natin magawa sa Panginoon. Amen. Bakit sa Panginoon? Don't you imagine that? Ang Panginoon na nanahimik doon sa kanyang trono habang pinupuri ng mga anghel at na lahat ng nilalang doon sa kanyang kaharian. Samantalang tayo dito, ang Diyos bumaba dito, hindi natin pinansin. Ang Diyos bumaba dito para iligtas ka, pero anong ginawa ng tao? Ginawan pa nila ng masama si Jesu Cristo. Dinuran nila
Binugtog nila, binato nila, ipinako nila sa krus. Pero hindi nila alam kung anong layunin ng Diyos, iligtas sila. Kapatid sa Panginoon, ngayon sabihin mo sa akin na hindi mahalaga ang pag-church. Ngayon sabihin mo sa akin na okay lang kahit hindi ako mag-church. Ngayon sabihin mo sa akin na okay lang kahit hindi ako makipag-usap sa Panginoon. I tell you one thing, hindi ka marunong magpahalaga sa kaluluwa mo. Because kung pinapahalagahan mo ang kaluluwa mo, hindi mo lilipanan anumang bagay na patungkol kay Yeso Kristo. Sapagkat alam mo na nasugaan siya dahil sa iyong pagsubay at siya po ay nagkalakay at nagalusan dahil sa kasamaan ng tao. Amen. 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 Pero noon pa lamang po, medyo mahihiya na tayo sa Panginoon eh. Kaya ang hirap po na talagang tagihan ng Diyos sa buhay mo dahil kaya siya na ipako sa krus dahil sa iyo. Dahil sa akin. Kaya kung sasabihin natin, Lord, hindi mo na ako mag-church ngayon, I tell you one thing, hindi ka marunong magpahalaga sa kaluluwa mo. Amen. Sapagkat kung may pagpapahalaga ka kay Kristo, kahit na malaking pera mawawala sa iyo, malaking kayamanan ang mawawala sa iyo, okay lang yun dahil ang pinakamahalaga sa iyo, yung kaligtasan ng kaluluwa mo na ginawa ng ating Panginoong Yeso Kristo. Isaiah 53 verse 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay pinupok dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, na kanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo dapat tumanggap. It is all unfair to Christ. Amen. Hindi na nga sinabi ni Christ sa iyo eh. Halika dito, papako muna kita bago kita iligtas. Pero sinabi ng Lord, halika dito, pabubog muna kita bago kita iligtas. Ang sinabi na lang sa iyo ng Lord, halika dito, mag-Bible study tayo. Halika dito, mag-church tayo. Halika dito, mag-prayer meeting tayo. Halika dito, mag-akay tayo. Yun na lang yung sinasabi ng Lord, hindi ba natin mapagbigyan? Halika dito, gising ka muna, makinig ka muna ng salita ng Diyos. Hindi pa natin mapagbigyan ng Panginoon sa buhay po natin. Parang tayo pa yung nagmamalaki sa Panginoon, Lord, wait for me. I'm too busy right now. Marami akong ginagawa ngayon, Lord. Marami akong assignment, marami akong project, marami akong trabaho, marami akong paperwork, marami akong invitation, marami akong events. Marami natin dahilan sa Panginoon. Pero ang Lord, nagdahilan ba nung niligtas tayo? Oo. Wala. At alam natin na ang Diyos po yung gumawa ng daan para tayo po ay maligtas. Amen. Alam niyo po yung cross. It described the agony of Christ Jesus. Yung kanyang pagpigatian, paghihirap, ipinakita yung larawan. Kaya kung papansin mo, na parang plain lamang yung cross sa mata. I tell you, hindi mo alam kung napahalaga ang kaluluwa mo. If we look unto the cross, at nakita mong plain lamang, wow, plain white ang cross. I tell you, kahit white dyan, kung mahalaga sa iyo ang kaluluwa mo, at mahalaga sa iyo si Yeso Kristo, makikita mo itong cross na ito, kulay pula. Amen. Why? Because nakikita mo how sacrifice, how the blood of Jesus oozing for every one of us, para lamang po tayo ay maligtas. Amen. 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 Tanungin mo ngayon yung sarili mo, sino ako para pahintingan ng Panginoon sa buhay ko? Sino ko para hindi Doon lamang mga kapatid sa Panginoon, marirealize mo kung gaano ka magpahalaga sa kaluluwa mo. If you look the color of the cross, very colorful. There is only one color of the cross. Dapat sa mata ng bawat isa sa atin. You look the cross plainly red. Because of the blood of Jesus. Amen. Whatever color of the cross inside your church, dapat makita mo pa rin ang cross na talagang pulang-pula pa rin sa paningin mo dahil you always remember how Jesus paid all your sin. Dapat makita po natin yung bagay na yun. The thief of the cross pays the value of his soul. Nakita niyo po yung isang magnanakaw po doon sa krus. Amen.
During his final moment, he became honest about eternity. Alam niya, nakilala niya talaga. Nung ma-encounter niya si Christ, tingnan niyo, pangit pa nung sitwasyon yun, Nung makasama niya si Christ sa pangit na pagkakataon, nakita niya yung value ni Jesus sa buhay niya at nakita niya kung gaano kahalaga ang kaluluwa. Amen. Samantala tayo, ang laya-laya natin. Hindi tayo nakapako sa krus. Hindi tayo pinahintulunan na mapako ka sa krus. Pero hindi mo makita yung value ni Jesus at ang value ng kaligtasan ng kaluluwa. Have you been as honest as this dying dead? Tayo ma. Kaya tayo naligtas. Dahil kay Kristo. Alam po ba natin yun? Amen. Try to imagine this scenery. Kung ikaw yung nakapako doon, mapansin mo pa kaya si Jesus? Kung ngayon nga na nakaupo ka lamang dyan, nananamigan ka, nahahanginan ka, relax ka, hindi mo mapansin yung halaga ng ipinapangaral sa iyo ng Panginoon, I tell you, ang laki ng problema ng kaluluwa mo. Amen. Ito pagnanakaw na ito, nakapako siya, ang sama ng kanyang pakiramdam dahil sa kanyang bubog din na nangyari sa buhay niya. Pero he recognized still Christ Jesus. Na-recognize siya pa rin si Jesus. Amen. Now, at your seat today, dyan sa kinaupuan mo, you recognize how important the role of Jesus into your life. Amen. Kung hindi mo talaga alam, I tell you, napakalaki ng problema ng kaluluwa mo. Kaya tayo nandito ngayon, it is because we give Him praise. Dahil gusto natin siya laging pasalamatan. Kaya alam niyo yung pagtatalo po na kailan po ang araw ng pagsamba? Dahil nila mga question, dami ng issue. Sabbath day, Sunday. Nagtatalo-talo sila. Supposed to be dapat araw-araw nga para kalat mo ang Diyos sa buhay mo eh. Amen. Yes, meron po talagang ibigay ang Panginoon na araw ng pagsamba. Pero one thing I tell you, di na mahalaga yun eh. Ang mahalaga, yung marunong kang sumamba sa Panginoon. Amen. Not only the day that given to us by God, but day by day by day. Kaya nga nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa Panginoon. This is how we treasure our soul. Sa ganitong paraan po natin mapapakita yung kahalagahan po ng kaluluwa po ng bawat isa po sa atin. Dahil nagpapahalaga po tayo sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Panginoon. Amen. Kahit na sabihin mo walang Bible study sa inyo, maghanap ka. Kahit sabihin mo walang pastor na pupunta sa inyo, tawagan mo yung pastor mo. Aniyayahan mo. This is how we treasure our soul. Dahil alam po natin na yung mga bagay sa spiritual, yun yung mayroong kinalaman para na sa ganon maligtas yung kaluluwa po natin. Ngayon tingnan po natin. Number 3, let's contrast time and eternity. Napakalaki po talaga ng kung papansinin po natin dito, malaki po ang kinalaman po dito na makita po natin yung oras natin, yung panahon natin, tsaka yung buhay na walang hanggan. Yung walang hanggang buhay. Okay, we all need to face this contrast daily. Kung pagkakukumparahin po natin ito, tingnan niyo po may isang tanong po ako sa inyo. What man's person daily? Ano po ba yung laging sinusunod niya sa araw-araw sa buhay niya? At diyan mo makikita kung gaano kahalaga sa kanya yung kanyang kaluluwa. Life is like a flower that fades away, sabi po ng Biblia, no? Parang katulad ng bulaklak na napakaganda, pero pagkasikat ng araw, ito'y natutuyo at nalalanta. Amen? Amen. Valuing things on here is like flower to be paid. Yung ating pong mga pagpapahalaga, daily in our life, yung pagpapahalaga mo sa mga bagay na ginagawa mo para lamang mo bulaklak yan na nasikatan ng tindi ng init ng araw at nalanta. Amen. Ganun lamang po kasimple po yun. And we must know it. Kailangan na malaman po natin, maunawaan natin na ganun lamang ang dapat bagay na iyong pinanghahawakan sa mundong ito. Amen. Unless ang Diyos po yung mapahalagan po natin sa buhay natin. Sabi po ng Santiago chapter 1 verse 11, ang damo ay nalalanta sa matindisikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak, at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Batid sa Panginoon, alam niyo po ba na
Maraming case ng mga mayayaman na kung saan sila mismo ay nagsisi sa buhay nila dahil useless lahat ng naging kayamanan nila. Walang nagawa sa kanila. Amen. Ang daming mga sikat na artista, sikat na mga celebrities na walang nagawa yung kanilang kasikatan. Mga kapatid sa Panginoon, siguro mapapansin mo natin, Dolphy, sikat na sikat po siya. Pero still, makikita po natin mayaman siya. Pero still, hindi siya naging masaya sa buhay. Amen. Who else? Bernardo po, FPJ. Sikat siya, pero namatay din. Wala nangyari. Malungkot din. Kapatid sa Panginoon, how much more those people around us na walang pagpapahalaga pa rin sa Panginoon. Ano kaya nasasabitan nun? Kung itong mayayaman at sikat na ito ay namatay ng malungkot, paano pa kaya yung mga simpleng tao na walang pagpapahalaga sa Panginoon? Ano kaya mapapala nila? Wala rin. Amen. What shall profit a man gaining a whole world but loses his own soul? Walang mapapala ang tao kung tanyaman yung pinakamalaking sweldo, pinakamagandang negosyo, pinakasikat, pinakamataas na posisyon sa mundong ito. But still, if he loses his soul, it's all in vain. Sayang. Amen. Mawawala rin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dapat pagsikapan po natin yung mga bagay sa kaluluwa. Mga Amen. bagay sa spiritual. Life is like a vapor that appears and vanishes. Maglalaho din po. Amen. Yung buhay natin ay para pong isang usok lamang. Amen. Na madadaanan mo ngayon, pagkabalik mo, wala na. Tapos na. Bata po kayo ngayon, pero bukas makalawa, matanda na kayo. At pagkalipas pa ng panahon, wala na kayo sa mundong ito. Paano pa namin papahalagahan ang buhay nun? Kung yung talagang totoong pagpapahalaga sa buhay at kaluluwa po natin ay hindi namin nagawa sa mundong ito, I tell you, walang saysay yung pagdaan mo sa mundong ito. Amen. Always keep on your remember na hindi ito ang totoo nating buhay. Amen. Hindi ito yung totoo nating mundo. Amen. Kundi ang ating buhay ay hindi dito, kundi nakalagak sa kamot ating Panginoon. Amen. Sabi po na sa Santiago chapter 4, verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang sa daling lumitaw at agad nawawala. Tatanda ko po yung tatay ko po nung araw. Sabi ng tatay ko po nung araw, sakit na po yung tatay ko. Na-stroke na po siya, na-high blood na po siya. Pero ang katira niya po sa buhay niya, sabi niya gano'n, hindi siya mapigilan pa rin sa pagkain. Kasi paborito niya yung peritong baboy. Yan, ang tawag ba dito? Bagnet. Yan ang mga talagang paborito niya. Kahit na, pinabawalan namin siya. Huwag niya lang bawalan. Diba, di na ako mamatay sa sarap. Namatay naman ako sa sarap ng pagkain. Kapatid sa Panginoon, kung ganun po yung magiging kabiran natin, it's all vain. It's all good in vain. Lahat sayang. Mawawala. Pero ang kagandahan po doon, yung pong makakilala tayo sa Panginoon. Amen. So kahit na sabihin mo mayaman ka, yun, alam mo na may taning na yung buhay mo, dapat suspect lahat ng kayamanan mo, sige magpakasaya ka, sige ganito, bilhin mo bumubundo, but still, kawawa ka pa rin. Hindi tayo maliligtas at hindi tayo makakalusot sa parusa ng kamatayan sa buhay ng mga hanggan. Amen. Kaya nga, alam nyo, napakahalaga po na malaman po natin yung ingatan natin yung kaluluwa natin. Alam nyo, sa totoo lamang po, dapat po ang tao po ngayon, kahit walang church, kahit walang service, sila yung dapat naghahanap. Hindi ang church ang maghahanap ng mga tao para tumalo, kundi dapat ang tao ang naghahanap ng service para po makapagpuri at makagawa sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, if you truly believing that soul is very worthy, gusto ko po sana na malaman po ninyo, dapat ikaw naghahanap ka ng Bible study sa bahay mo. Dapat ikaw naghahanap ka ng pagtuturo, pag-aaral. Dapat ikaw naghahanap ka ng prayer meeting. Ganun po yung pagpapahalaga sa kaluluwa. Amen. Hindi ka papayag.
Kahapon, kaya na po yung kinuwento sa akin ng anak ko, Francesca. Papa, sabi po nila sister, yan. Nabanggit po sa akin yan, Bible study po kayo. Tuwa nga po ko, nakita ko yung mga picture niyo eh. Sa Friday po, nandun po ako sa inyo. Yan. Kasi sabi nila, nag-request po sila doon. Papa, gusto nila ikaw yung mag-Bible study. Sige, sabi ko, sige, tayo mag-Bible study po. Kasi gusto ko rin na papasyal ako sa kanila. Kasi alam nyo, I was really excited kapag may mga ganong nag-i-invite ng Bible study. Para sa akin po, ang galing nito mga tao nito pagka ganon. Noong time na kinausap ako ni Brother Mark, Pastor, may sasabihin ako sa'yo, bakit delikado ako nito, di ba? Ano kaya sasabihin natin ito? Pastor, pwede ba magkaroon tayo ng gawain po doon sa Tuesday? Nagpunta po kami doon. Grabe, sulit na sulit po talaga yung punta po namin doon. Alam niyo po kung bakit? Kasi bukod sa dami nila doon na nakinig ng Bible study, tapos yung mga co-teacher po ni Sister Marisa nandun, no? Tuwa-tuwa po sila eh. Ha? Sabi nila, pogi yung pastor. Kaya yun yung sinabi sa inyo, huwag kayo magsisinungaling. Kaya sabi, pogi yung pastor ninyo. Ha? Hindi, wala yun eh. At bless, pagkatapos po noon, after po ng Bible study namin, busog pa yung espiritu namin, busog pa yung aming kalamnan. Amen. Sarap pa na magluto ni Ipan. Sarap ng kanyang papaitan, sarap ng kanyang algeray ng kambing, sarap ng isa, parang yung panse, yung Kamansi. ha? Kapanse. Ang sarap, grabe. Magkala ka dito muna. Pero, sa ganun parang nakakatuwa eh. Kasi naghahanap sa Lord. Pagka ganun po yung sitwasyon ng isang kaluluwa, talaga gusto mo paunlakan talaga yung mga ganong klaseng tao. Bakit? Kasi talagang mararamdaman po na may pagpapahalaga sila sa kaluluwa. Amen! Kung mapapansin po natin, if you treasure your soul, ganun yung mga bagay na papasok sa iyo. Diba? Magkahanap ka ng Bible study. Pastor, saan po ba may Bible study? Gusto ko po kasi umatin eh. Ganun po dapat yung nakikita na. Pastor, may prayer po ba sa church? Gusto ko ba dumalo ng prayer eh? Eh, talagang gusto ko dumalo ng prayer? O sige, punta ka doon ng Thursday morning. Anong oras, Pastor? 3 o'clock. Ay, later na lang, Pastor. 3 o'clock in the morning. Gusto niya pa na pipiliin niya yung oras na pwede siya. Kapatid sa Panginoon, ang naghahanap po talaga ng kaligtasan ng kaluluwa, wala pong pinipili pagkakaroon niya. Amen! Oo, gagawa niya, gagawin niya yun para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Mga kapatid sa Panginoon, this is how we treasure our soul. Ganun po tayo magpahalaga sa kaluluwa po natin. Okay, bigyan po natin po dito. Praise the quality of a rich fool. Ito po mayamang hangal. Ano po nangyari po sa kanya? Nakapokus naman po siya into the earthly treasure. Sabi niya, ayan, naku, puno na ang aking kamalig, papatibag ko ito, papalakihan ko pa. Pagkatapos po nito, sige, trabaho pa rin po siya. Ipon pa rin po siya ng kanyang mga pananim o yung kanyang mga bunga. Nung malaki na po yung kamalig niya na puno na ito, sabi niya gano'n, yan, puno na ang aking kamalig. Ako'y magpapahinga na lang, magsasaya, kakain, iinom. Sabi sa kanya ng Lord, hangal. Bakit po tinawag siyang hangal ng Lord? Kasi hindi niya nangiintindihan kung gaano at ano ang mahalaga sa buhay. Nakita ng Lord, yun lang yung naging pagpapahalaga mo sa buhay. Yung yumaman ka, magkamal ka ng maraming bunga. Kaya anong tawag ng Lord sa kanya? Mayamang hangal. Ang sabi ng Lord po sa kanya, hangal, hindi mo ba alam na itong gabing ito ay papawiran ka ng buhay? Saan mapupunta ang iyong kayamanan? Kapatid sa Panginoon, ang mga tao na nagpapahalaga lamang sa kanilang kayamanan, sa lahat ng kanilang achievement, sa lahat ng kanilang mga pangarap, sa lahat ng kanilang mga titulo, I tell you, ang tawag ng Lord po dyan is foolish. Amen! Amen. Kasi kung yun lamang yung papahalagahan natin, hindi mo maalam yung pinapahalagahan mo ay mawawala rin. Kahit na gaano kahigpit ang hawak mo sa ginto mo, mawawala rin yan. Kung hindi mawala yung ginto mo, ikaw mismo ang mawawala. Amen! Amen. Amen! Whatever things on your possession, hindi man mawala sa iyan. Pero I tell you one thing, ikaw mawawala. Saan ngayon maiiwan yung kayamanan mo?
Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman mo kung meron ka nga mga bagay-bagay na pinanghahawakan ngayon, use it to glorify God. Amen. Gamitin mo yan. Huwag yan yung para bang Diyosin mo sa buhay mo sapagkat ang tawag ng Lord doon sa mga tao na Diyos, yung kanyang mga bagay na meron siya sa kanyang kamay ay taong hangal. Amen? Amen. Amen? Amen. Okay, tingnan pa po namin po dito. Sino pa? Consider the rich man and Lazarus. Ito pong mayaman na ito. At yung tukha na si Lazaro. Ito pong mayaman na ito lahat. Tingnan nyo, mayroon siya tagapagpakain, mayroon siya tagapagpaligo, tagapagbihes, mayroon po siya tagapagpakinom, mayroon po tagapag-alaga. Lahat na meron po siya. Samantalang itong si Lazaro, wala siya. Pero meron siyang isang bagay na wala itong mayaman na ito. Amen. Ano po yung meron siya? Yung pagpapahalaga sa kaluluwa, yung pagpapahalaga sa Diyos, yung meron siyang Jesucristo sa puso niya na pagdating ng araw, magiging totoo ang kayamanan niya sa buhay na walang hanggan. Hindi na sayang, hindi na wala, sapagkat yung kayamanan nito si Lazaro ay pangwalang hanggan, walang katapusan, hindi nawawala, hindi naglalaho, hindi kumukumas. Sapagkat ang totoong kayamanan ng mga taong nagpapahalaga sa kanyang kaluluwa, ang kanyang kayamanan ay walang iba, kundi si Jesucristo. Uulitin ko po sa inyo, ang totoong kayamanan ng isang taong nagpapahalaga sa kanyang kaluluwa ay walang iba, kundi si Jesucristo. Walang iba, kundi si Jesucristo. Ang totoong kayamanan ng isang Kristiyano ay walang iba, kundi si Jesucristo. Ang totoong kayamanan ng isang tao na mayroong malasakit sa kaluluwa ay walang iba, kundi si Jesucristo. Si Jesucristo. Si Jesucristo. Si Jesucristo. Si Jesucristo. Walang ibang kayamanan ng tao, kundi si Jesucristo. Walang kayamanan ang lahat ng tao sa mundong ito, kundi si Jesucristo. Walang ibang pinagmamalaki, kundi si Jesucristo. Walang ibang pinapasikat, kundi si Jesucristo. Walang ibang pinipina, kundi si Jesucristo. Walang ibang pinapahalagaan, kundi si Jesucristo. Walang ibang pinagbibiluan, kundi si Jesucristo. Si Jesucristo. Si Jesucristo. Si Jesucristo. Ito ang walang kasalanan. All praise to Jesus Christ. All our praises is to Jesus Christ. Sapagkat kung ikaw ay totoo na magpapahalaga, kung ikaw ay totoo, born again, walang ibang mahalaga sa iyo, kundi si Jesucristo. Dumamaskanan ng kagutuman, dumamaskanan ng kahirapan, dumanas ka man ng karamdaman, still wala kang ibang paparangalan, pasasalamatan at papabibigyan kayamanan kundi ang Panginoong Jesucristo. Kapatid sa Panginoon, ang daming dinaya ng dyablo. Dinaya ka ng dyablo, nilagyan ng kalungkutan nung ikaw ay mawalan ng kayamanan. Dinaya ka ng dyablo nung ikaw ay maging laos. Dinaya ka ng dyablo nung ikaw ay magkaroon ng problema at pagsubok. Dinaya ka ng dyablo nung ikaw ay magkaroon ng karamdaman. Dinaya ka ng dyablo nung ikaw ay nagkaroon ng failures. Dinaya ka ng dyablo nung ikaw ay magkaroon ng kasalanan. But one thing I tell you, hindi ka sana madadaya ng dyablo if you keep your focus into Christ Jesus. Huwag mong titignan yung mga pangit na bagay sa buhay mo. Amen. Ang huwag kami titingin sa huwad na maganda na ipinapakita ng dyablo sa iyong mga mata. Sapagkat ang lahat ay lilipas, ang lahat ay mapupugnaw. Subalit, ang napakaliit na salita ng Diyos, kailanman hindi magkakamula. Si Jesucristo, magpakailanman. Noon, ngayon, at magpakailanman. He is our Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Ayong kasalukuyan at mawalang hanggan. Kaya sa oras na ito, nais
gusto po na maitalaga natin ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. If you are ready now to give your life to Jesus, worship Him with all your heart, soul, mind, and strength. Sa oras na ikaw kapatid sa Panginoon, ikaw na nagpapahalaga sa yaman ng mundo, huwag mo pahalagan yan. Ibalik mo ang pagpapahalaga mo kahit na ano ang pinagdaraanan mo sa mundong ito. Still, ibalik mo ang pagpapahalaga mo kay Jesus Cristo. Do not be deceived. Do not be deceived. Sapagkat si Yahweh ang Diyos na nagtatanggol para sa ating kaligtasan. Jesus is the answer for all our troubles. At sa oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, ihanda po natin yung ating mga sarili sa parang salo-salo pagpipirang sa sol ng tinapay.